uunahin po muna namin yung kaso ni Senador Bato de la Rosa dahil lumabas nga yung balita na naaresto, yung pala na may hindi. Ano po ba yung nakikitang legal possibilities Or remedy. or remedies, Oo. 'di ba? Para kay Senador Bato de la Rosa, because I wonder, kailan ba pwedeng mag-file ng TRO, mag-request sa korte para sa TRO? Lalo kung pwede Meron na idiretso sa ICC yung Oo, suspect. Correct. Yeah, meron na silang final. Oo. It's already with the Supreme Court. Mm. Pero hanggang ngayon, hindi pa ina-actionan ng Supreme Court, di Yes. ba? Yes. So, hindi usapin na kailangan mag-file. Meron lang silang final eh. But the fact that the Supreme Court has not issued any TRO or has not issued any definitive resolution dun sa final, hindi naman nila dinidismiss, di ba? So, Yes. pending pa rin sa kanila. So, pag ganun ang nangyayari, maaari mong ma-infer. Of course, we can be wrong. Supreme Court can do otherwise. But ang maaari mong ma-infer sa ganito, pag hindi ina-actionan, sa tingin nila, it's not that important, o sa kanila, it's not yet timely to act upon it, or they just prefer that based on their evaluation and the existing laws, legal principles, and jurisprudence, hindi dapat nila ito pakialaman. Yeah. So these are the possible interpretations. But nandun yan. So anytime the Supreme Court can issue a TRO if it wants to, but so far wala naman. So wala pa nga pong ini-issue, pero aminado maski si Attorney Torion, Attorney kayo sa kanina, na mahihirapan nga sila. Lalo na at may possibility talaga na dahil ICC yung warrant, diretso flight. Yeah. Well, that's not a possibility. That's what the law provides, di ba? And that is why, on its face, yung batas, at nandyan na kasi yan eh. So, that's why you go to a court, like for example, the Supreme Court, if it's important enough for the Supreme Court to make a definitive ruling. Di ba? Ang hiningi na TRO, pahintuin para kung sakasakaling maaresto siya, ay hindi mo na siya ililipad. Kung yan is talagang matinding argument, compelling argument, and the law is clear, matagal na nilang in-issue yung TRO. So, mukhang hindi eh. Di ba? Yeah. So, that should give you a sense, ano ba yung thinking ng Supreme Court dito? So, ibig sabihin, attorney, may may basehan yung pakiramdam ni na Attorney Israelito Torrio na mukhang wala silang magagawa. Oo Lalo Diba? din naman Once na lumabas na yung arrest warrant, na aresto si Senador Bato, mukhang very Hindi, masikip yung maski pwede daw nga nilang silang dalawa. dalawa bilang kliyente at saka abogado, hindi sila nakapag-uusap eh. Oo. So paano yun, di ba? Well, mag-usap sila o hindi, nandun na kasi sa Supreme Court eh. Yeah. Yes, And yes. to my mind, we're not prejudging or we're not, hindi natin inuunahan ang Supreme Court. Pero ito ang malinaw ho kasi regardless kung ano ang kanilang gagawin. Di ba ho, mas maganda sana ng mga kasong ganito o kahit anumang kaso, as soon as possible, i-resolve nila. Either kung sa tingin nila, walang basehan o wala silang jurisdiction o ayaw nilang pakialam, edi i-dismiss mo na yung petition, di ba? Or kung sa tingin nila merong basehan kaya lang hindi pa ito yung timing niyan kasi nga wala pang naaaresto, edi sabihin din nila. Correct. That's our point na sometimes swift or prompt or timely action on any case is more equally important or even more important than the decision itself. 'Di ba? Para naman sa ganun, nakakalungkot din yung hindi nila alam kung anong mangyayari. Kaya ka nga tumatakbo sa hukuman under the rule of law para magabayan ka, 'di ba? Kasi kung sinabing dismiss namin ng petition, hindi na sila aasa. They will take other courses of action. Yeah, that's true. Pero since hindi dinidismiss, so meron pa rin silang hope. Pero yung sinasabi, it's a dying hope kasi yun nga, hindi malaman, walang hindi sigurado. At pag naaresto yan, at hindi sila nakapag-desisyon kaagad, assuming gusto nilang issue a TRO, di paso na naman kasi nailipad na. Yes. So, the call should be for the Honorable Supreme Court,
either way, i-resolve nyo na ho yung petition para naman magabayan ang lahat ng law enforcers, lahat yung petitioner, at kaming lahat mga abogado para we will know next time ano ba yung prevailing o bagong jurisprudence o ruling ng Supreme Court dito. Oo, attorney. Ano na po tayo, cambio po tayo ha, kasi ito naman po talaga ang pinaka-main topic po talaga natin tonight, no? Itong impeachment trial ni VP Sara. Kanina po, patuloy po yung diskusyon dun sa ano bang mga pruweba na pwedeng ipresenta ng defense dahil dun na humihingi sila syempre ng pruweba na talagang itong confidential funds were used properly. Talagang nung tumitingin sila kung merong mga resibo, official receipts, accomplishment reports, patuloy, no? Ang pagka-question about this. Ngayon, kanina rin, narinig ko si Attorney si Congressman Ridon, no? Ang sabi niya ay the burden of evidence is now with the defense. Kasi sabi niya, meron ngang, and actually last night, kausap din namin isang abogado dito, ang sabi niya, kung hindi talaga ma-prove, no, na ginamit ng maayos itong confidential funds, the presumption is, ginamit nga for personal use ng vice-presidente. So, ayun din yung sabi ni Kong Ridon, na the burden of proof is with the defense. Would you agree po? Yeah, I think they have good legal basis for that. Okay. I don't know kung nabanggit ni Congressman Ridon, inaral ho kasi natin yan in relation to this particular case. Meron na ho kasing malinaw na jurisprudence sa Supreme Court. The first, yung mga notable examples of this, yung bang public official nakasuhan dahil hindi siya nakapag-liquidate o hindi tama yung kanyang pag-liquidate. Yung kaso ni Mayor Datu Tangote of Lanao del Norte, 1994 decision ito ng Supreme Court. At na-reiterate dun sa 1999 decision ng Supreme Court regarding naman Mayor Martinez of Caloocan City. Na similar ang sitwasyon, public official, gumamit ng public funds, hindi niya ma-liquidate, hindi niya ma-explain, at dinisallow ng COA. Ang sinabi ng Supreme Court doon, at kinasuhan sila ng graft and corruption, mga ganyan, graft cases. Ang sinabi ng Supreme Court, pag the failure of a public official to properly liquidate gives rise to a prima facie finding that ginamit niya ito for his or her personal profit or benefit. So, kumbaga, yun na ang conclusion of law and conclusion of fact because of those rulings. Kasi meron yung mga iba na nagsasabi, at kanina merong isang tanong ang Defense Counsel, magaling naman si Attorney Powa, ang sabi niya, meron bang nakasulat yan sa finding nyo, nakita nyo ba na merong kahit isang kusing ang binulsa ng Vice President? So, kung hindi natin alam yung ruling ng Supreme Court dun sa Tangote case at saka dun sa Mayor Martinez case, baka nga, nga naman, kailangan patunayan nyo. But hindi na kinakailangan kasi there is a presumption. Kasi dito, meron ng final decision ng COA No, may notice na daw sila of disallowance. So pag ganon, you were not able to liquidate properly o kine-question yung hindi tama paggamit mo, then ang presumption is ginamit mo for your personal benefit according to that jurisprudence. So tama yung sinasabi nung ibang abogado, si Congressman Ridon, I haven't heard them say, I don't know the context, na pag ganon, dahil nandyan na yung presumption, it will be for the defense now to show proof na hindi nga ganon. So, pwedeng magpatayo sila ng Mary Grace Piatos, pwede nilang questionin na yung sinasabi na mga reimbursement mo wala na sa tamang time period, yung mga binili mo hindi kasama dun sa allowable purchases, mga ganyan, under the COA circular, that will be their burden. The fact na meron ng disallowance is already malaki ng pabor yan sa prosecution. So the presumption exists today po. The presumption na ginamit for personal use as of today.
Yes, kasi 'di ba ang testimonya, kung totoo yung testimonya at meron namang hindi lang testimonya na ito Meron ng mga documents na tinis-allow nga ng COA, pinapabalik na nga yung ibang pera, 'di ba? So yun ang status. So unless you can rebut yung presumption na ginamit mo yan for your personal use, mananagot ka talaga. Hindi na kinakailangang i-prove ng prosecution na binulsa mo yan o pumunta yan sa bank account mo. Hindi na rin kinakailangan magpresenta ng ebidensya na yung pera na yan, kinuha namin, dinala namin sa, di ba, yung kay Madriaga, ombudsman, kung kani-kanino na inutusan kami, hindi na kailangan yun. But siguro makakatulong din sa prosecution para mas lalong i-foreclose na yung any chance on the part of the defense to prove na nagamit ito talaga sa tama at meron talagang tao behind all of these mga acknowledgement receipts at yung kahit katawa-tawa yung pangalan, alias lang yan, meron talagang totoong tao behind them. Attorney Cayosa, kanina pa ito binabrand to ng ilang news agencies as parang isa sa mga lighter or light moments dun sa trial kanina, no. Ito yung quote na, kilala mo ba Mr. Witness si Attorney Michael Powa? No, so ito'y tungkol dun sa pagtatanong kay Ginoong Wami. Wamil, ano, na Wamil. kung kakilala nga niya ito, sabi ni Attorney Kapunan. At sinabi nga niya na nagkaroon sila ng encounter noong September 2023. Ano. Sinasabi na light moment ito, pero hindi ba to medyo mabigat na merong consequence or hindi consequence kung Accusation. yung the fact na nagkita-kita sila for sa isang meeting dati ay pwede ba 'to magamit sa susunod na mga pagkakataon? Well, it is good that we see every now and then light moments, di ba? Kasi kung minsan puro batikos, puro puna, either defense, prosecution, o yung mga judges themselves. So maganda rin paminsan-minsan, there are light moments, tumatawa silang lahat, pati yung mga judges, yung audience, tayong lahat. Pero yung mga tanong na yon, kahit parang katuwaan lang, meron pa ring it carries also weight and also has evidentiary value. Why is that? Kasi kung malaman natin na nag-uusap naman pala mga ito, di ba? So in a way, kung sakasakali magtestigo itong mga tao na ito na kasama dun sa usapan, halimbawa yung chief of staff, so meron na tayong background knowledge na hindi pwedeng magkunwari ito kasi nandun naman siya Yeah. Narinig niya ang pinag-uusapan itong mga, 'di ba, sabi niya nag-usap-usap sila to negotiate about ano ba yung maaring explanation dito at kung pwede naman hindi na lang notice of suspension, mga ganyan. Oo. So that is very important to put in context and to put on the spot everybody who's there in the meeting. Pangalawa, importante din yan to show that even before this impeachment proceeding, even before there was a complaint and there was a charge by the House of Representatives, yung meron ng problema dito sa Pondo Intelligence Fund and Confidential Fund ng Vice President at saka ng DepEd Secretary. Bakit meron? Kasi nga pinag-uusapan na nila. Pangatlo, na it cannot be na politically motivated ito. Kasi yun ang palaging sinasabi sa impeachment Pero yung issue tungkol dito, yung hindi tamang pag-document o hindi allowable expenses, hindi naman politika yung COA So, nagkaroon na ito ng mga findings, pinag-usapan na nila ito, at nabigyan na ang Vice President noon pa at every stage of the proceeding nung AOM muna, nung notice of suspension up to umabot sa disallowance, nabigyan naman siya ng pagkakataon na iwas to ito, ayusin. Hindi nila nagawa. Yung iba, kagaya ng dun sa magandang tanong ni Attorney Powa, inamin naman na yung iba na-explain away. So, hindi na sinama. Pero marami pa rin yung hindi. So, kumbaga, she was already given due process dun sa process ng COA. Ng COA. Pero hindi pa rin niya na-explain yung marami. Kaya nga, ginamit dito sa impeachment. Ikakabit ko think lang. Yeah. those aspects, importante yung
ganyan na testimonya. Ikakabit ko lang, Attorney Cayosa, ng lagyan natin ng context yung ating usapan ngayon para hindi maligaw yung mga kababayan natin. Na yung pinagtutungkulan po namin dito ay yung sinabi po ni Ginoong Wamil kanina sa kanyang testimonya na umattend daw siya ng meeting noong September 2023 na nandoon daw sa meeting na yon si POA, si Attorney Zuleika Lopez at iba pang COA officials tungkol sa liquidation of confidential funds for the Office of the Vice President and the Department of Education. So yun po yung sinasabi ni Attorney Cayosa na maski nung estado po na yon ay pinag-uusapan na nila sa COA yung tungkol sa mga paggasta na kanilang dinideep dive on. Dinadive on nila or pinag-uusapan. Correct. That's why nga, it's very important na meron na, hindi bago ito. Yeah. Hindi lang ngayon. Pinag-uusapan na nila noon pa. At ganun naman ang proseso. Yeah. Na hindi naman adversarial na pagdating sa COA. So, mag-usap kayo, kung mayroon kayong puna, ano ba yung pwedeng pag-explain dyan, ano bang katanggap-tanggap sa inyo. So, I think, again, still, it is very important within that context na maipakita na pinag-uusapan ito hindi biglaan, hindi ito gusto lang gawin, at hindi ito bago. So minsan ang mga light moments meron palang malaking laman. kahulugan, malaman. Correct. Mas Okay. maganda nga yung light moments kasi off guard ang mga tao. Yes. Oo. Tama. Attorney Cayosa, see you next week. Thank you, attorney. Thank you po. Thank you, attorney.